Hi! Welcome back to my channel! So for today's video, gagawin natin ang morning routine bilang full-time mom. Late na nga akong gumising dyan kasi nga si baby hindi masyadong nagpakatulog kagabi, pero pipilitin pa rin nating bumangon kasi baka nakakalimutan mo may asawa at anak ka na. Hindi na nga cellphone yung unang hinahawakan, kundi yung switch ng ilaw para magsaing ka na. Para hindi sabihin ni FPJ na bukas hindi ka nasisikatan ng araw, buksan na natin yung mga bintana. Sabi ko nga sa Facebook, minsan hindi ko na rin talaga alam tong pinapasok ko. Nagpapakatotoo lang naman tayo. Wala na talaga tayong maisip. Nakikita ko to minsan sa kanilang channel. Kaya naman, gagawin ko siya pero morning routine lang. Minsan nga nagagalit na rin si daddy kapag ginagawa ko tong mga video na to. Natatawa na lang talaga ako minsan sa mga linya niya. Ang mahirap pa naman na i-video, yung papasok ka sa isang pintuan, tapos ikaw magsasara. Relate yung mga nagbi-video dyan, nakagaya ko. 'Di ba? Pupuntahan mo pa yun para i-off lamang yung camera, tapos i-on mo ulit. Ay, nako. So, ayan na nga, ang ginagawa ko ngayon, niligpit ko muna yung mga nahugasan kagabi na mga pinggan, yung mga kutsara, mga sangkalan, kaserola. So, ayan, may nakikita kayong kanin pa sa aking rice cooker. Kakainin na yan ng aso namin. Hindi yan sayang nga kasi sila, nagbabantay rin sila sa gabi. Kaya naman, kailangan din nilang kumain. Pero, kung madami yung kanin na natira, sinasangag ko naman yan. Sinasangag ko sa bawang, tapos may asin, may magic sarap na may kangkong. Chow fan. Hugasan na natin para makasaing na tayo dahil baka magising si baby. Pag nagigising pa naman yon, nagmi-milk siya. Kaya naman tap yung mga gawain natin. Kaya naman hugas-hugas. Pagkatapos magsaing na tayo. Nakabukod na nga pala kami ni Jake, 7 buwan na yung nakakalipas. Madaming adjustment sa buhay, lalo na yung mga practice namin noon nung dalagat binata pa kami. Sos, nawala lahat yun bigla nung mag-asawa na kami, lalo na may baby pa. Minsan talaga nakakapagod. Kailangan lang nating magpahinga, pero hindi tayo sumusuko. Ang maganda dyan sa aming dalawa, hindi porket ako yung gumagawa nito, ako na lahat. Minsan, siya rin yung nauunang gumagawa ng mga bagay-bagay. Isa sa mga natutunan namin ang huwag magreklamo once na nakapag-asawa ka, lalo na't nakabukod ka pa. Magbukas na rin pala tayo ng mga bintana. Wow! Good morning, Karuba! Ay, wala ka palang kapitbahay. Kabukas ko nga ng mga bintana, nakaisip na rin ako ng aming ulam ngayon. Ampalaya at saka itlog. Igigisa ko lang to gamit ang itlog. Tapos, titimplahin na ng asin tsaka magic sarap. Tapos, ayun na. Mura na at masustansya pa. Ang bili ko dyan sa dalawang ampalaya na yan ay 60 pesos. Samantalang yung itlog, 12 ang isa. 3 itlog nga pala ang ilalagay ko dyan since malaki-laki ang ating ampalaya. Nga pala, alas 8 ang pasok ni Daddy sa kanyang trabaho. Kaya naman, bilis-bilisan na natin. Ang pagkikilos ko pa sa umaga, dapat tahimik lang. Ganyan pag may baby ka. Dahil konting kalapag lang, magigising yan. Syempre may ginagawa ka. Minsan gusto rin nating matapos ang mga gawain natin bago tayo umupo kay baby, di ba? Ayun na nga, kahit gaano ako kaingat, narinig ko na nga ang iyak ni baby. Kahit ano pa ang ginagawa natin, pag once na si baby ang tumawag, kailangan natin siyang i-priority. Ang hindi lang natin i-priority kapag yung daddy na ang umiiyak. After 20 minutes, binalikan ko na kanina yung hindi natin natapos na gawain. Yan, ampalaya.
Tatanggalan lang natin yan ng konting pait gamit ang asin. Kung ako lang sana yung kakain, kahit hindi na siya tanggalan ng asin. Kasi ako, paborito ko ang ampalaya. Kahit mapait pa yan, gusto ko yan. Si daddy kasi, tsaka yung mga iba naming kasama dito sa bahay, ayaw nila ng sobrang pait. Pagkatapos nun, nagbatil na nga ako ng itlog. 3 itlog ang ginamit ko. Nilagyan ko na rin yan ng magic sarap at ng asin para sa kanyang pampalasa. Pagkatapos ko ang haluin ito, nagpainit na ako ng kawali para naman maluto na at makakain tayo, no? Lagay ko na yung mantika, tsaka yung bawang. Lagay na rin natin yung sibuyas. Tapos yung ampalaya, lagay na rin yan. Halo-halo lang, lutuin natin itong maigi para mas masarap. Mas gusto ko kasi yung medyo crispy yung ampalaya. Kayo ba? Anong gusto nyong luto ng ampalaya? Habang niluluto nga natin yung ampalaya, nagpainit din ako ng ibang kawali dahil magluluto ako ngayon ng toasted bread. Masarap din kasi yung tinapay pag nagkakape ka sa umaga. Kaya naman, napaluto na rin ako. Kung luto na yung ampalaya, ilagay na rin natin yung binatil natin kaninang itlog. Ayan na nga. Sarap. Madali lang maluto yung itlog, kaya naman hindi natin masyadong pinatagal ito sa apoy. Ayan na nga, tapos na. Tinawag ko na si daddy. Manganta yun. Ayan na nga, hinanda ko na ito sa aming lamesa. Pagkatapos niyan, syempre niligpit na rin natin yung mga nagamit natin sa pagluluto. Pagkalabas ko nga kanina, naalala ko, mayroon pala akong nilabahan kahapon na hindi natuyo. Kaya naman sinampay ko muna ito habang tulog pa rin si baby. Gawa lang tayo ng gawa habang tulog yung baby. Dahil paggising yan, lahat ng gawain, kailangan muna nating itigil. Dahil si baby, kailangan pa niya ng pag-aalaga. Hindi pa naman siya malaki na para sabihin ko, baby, don't come here. You need to stop there. Diba? Ay, nag-English. Charis! Ang ibig ko lang naman sabihin, hindi pa kami masyadong nagkakaunawaan. Para naman mag-stay lang siya sa iisang lugar. Habang ako, ginagawa ko yung mga gawain. Okay! Kaya minsan, hindi na rin ako nagtataka kung dadalawa lang talaga yung kamay ko eh. Madami talagang nagagawa kapag nanay ka na. Gagalaw lahat ng parte ng katawan mo. Yung ultimong pupulot ka lang ng isang bagay, tapos meron kang hinahawakan, gagamitin mo pa yung paa mo para pampulot mo lang. Basta, madami pang iba. Sinampay ko na rin pala yung aming bedsheet, at ayun na nga, medyo mahaba-haba siya. Wait lang ha, gagawan ko yun ng paraan. Huwag kayong ano dyan. Hindi, nagrugitin ko na yung atamot aya. Sipitak latta na, anang arudpay. Sige, sipit lang. Mamaganto lang ta deta kasi ni-impeachment. Ay, sorry. Nagilokano nakmatandi. Nang makatapos na naman ako ng isang gawain, ayan na nga at gising na si daddy at kakain na nga kami. Manganta yun. Napapaisip tuloy ako na parang nakikisama si baby na gagawa ako ng content ngayon dahil hindi pa nga talaga siya gising kaya't nakahugas pa ako ng pinggan. Minsan hindi ko na to nagagawa. Hugas ko nga ng pinggan, naligo na rin dyan si daddy kasi nga mag-aalas 8 na. Kailangan walang maingay na naman dyan. Kaya naman ingat-ingat lang sa mga galaw-galaw. Baka magising si baby, naliligo pa naman si daddy. Nang matapos ko nang maghugas, chinek ko si baby kung gising na. At ayun, sobrang sarap ng tulog at ganyan pa talagang itsura niya. Kaya naman, kumuha na naman ako ng walis muna. Dahil hindi pa tayo nagwalis ngayong araw. Para sa akin, etong gawain na yung pinakahuli sa umaga. Pag nakagwalis na ako, nakamap na yan, okay na. Kay baby na ako buong araw. Pagkatapos ko na nga rin magwalis, nagmap na rin ako. Ito na talaga yung pinakahuli kong gawain kapag umaga. Narinig ko nga natapos na dyan maligo si daddy. Kaya naman, chinek ko ulit si baby kung tulog pa rin siya o gising na. Ayun, tulog pa rin. Kaya naman may oras pa ako para maligo.
Eto at makakaligo na rin. At yan. Ayun, knockout pa rin si baby. Tulog pa rin. Natapos ko nga aking gawain mga 8:30 na kanina. Nagising si baby 10:30. Seryoso to guys. Kaya naman tignan mo yung buhok ko. Natuyo na. Yan, kumain na nga rin si baby pagkagising niya. Pinakain ko lang si baby ng orange tsaka yung toasted bread. Hi baby! Good morning! Mommy loves you! Sana mapanood mo to balang araw. Nang makakain na si baby, naligo na rin siya. Hindi ko na nga lang ito na-videohan kasi nakalimutan kong nagbibideo pala ako. Eto na lang daw ang pangmalupitang goodbye ni Ellie. Bye! See you on next vlog!